So sa video ito magpapalit po tayo ng CNC brake arm para dito sa ating mga Honda Click. Ano nga ba yung DIY na step by step process ng paglalagay nito at kung ano yung mga kailangan nating adjustment para maayos po natin siyang mailagay sa ating mga motor. Sa mga hindi po nakakaalam, yung brake arm po natin yung mechanism at tumahawak po sa ating mga brake cable para mapreno po ng maayos yung ating mga rear brake. So pag pinihit po natin yung lever, gagalaw po yan at may ipit po yung ating mga gulong na magkakos na magpepreno po ito. Basically, ito pong ipapalit po natin ay CNC brake arm. Mas malinis po siyang tignan, hindi po siya kinakalawang. Dagdag detalye, lalo na kung sumasali ko po kayo ng show. Also, mas okay po siyang tignan sa ating mga motor kasi compared po sa stock po natin na brake arm, medyo kinakalawang, nagkakaroon ng stain at hindi masyadong pansinin. So, same purpose lang din naman po ito. Kung ano po yung ginagawa nitong stock natin, ganun din po yung ginagawa nitong ipapalit po natin. So same purpose lang. Tignan na lang din natin kung anong mga adjustment na kailangan natin gawin para nang sa gayon wala po tayong problema. Kapag nalagay na po ito, kapag pumreno po tayo, okay, goods pa rin po siya. Smooth na smooth. Ito nabili ko siya online sa Orange app. Maglalagay na lang din po ng link sa description. Nasa 250 to 300 pesos. Depende sa seller. Pero yun, maglalagay po ng link. At kung makikita nyo naman, napakaganda ng pagkakagawa po sa kanya. CNC po talaga siya, kaya naman maiwasan po natin yung kalawang at pagiging dumihin nitong brake arm po natin. May adjustment din siya, may spring po siya. So ito may konting parang pagkakaiba lang dito sa stock. Kasi yung sa stock natin, kung makikita nyo, may spring po siya dyan sa ilalim, kung saan yan po yung nagtutulak papalayo sa brake arm. Pero dito, wala na po. Pero yung spring po niya is nandito na po sa ilalim. So dito po natin ilalagay yan. Ayan. So yan na po yung magtutulak sa ating mga brake arm papalayo. Kailangan po kasi may nagtutulak niyang papalayo para hindi po tayo nakapreno lagi. Kasi kung wala pong magtutulak dyan, ipit po lagi yung ating mga gulong. So kailangan ng pusher dyan, no? Pusher, no? Kailangan na magtutulak po dyan. So dito na po natin kakabit. Titignan na lang natin kung ano yung okay na placing. Kung nakatalikod ba ito or nakaharap. So pwede kasing baligtaran to eh. Depende sa kung gaano niya kalakas itutulak yung brake arm po natin. So yan, tignan natin mga modification. Tapos turo ko na rin sa inyo para kung sakali maglagay kayo nito, di na kayo mahirapan, di na kayo manghula, no? Kasi explore na natin. So sa pagkakabit po nito, dahil kung makikita nyo yung mga ngipin na yan, nakasuksok po yan dito sa loob. At yung ano na yan, ngipin sa loob, yung gear po na yan sa loob, nakapasok po yan dito sa loob ng ating mga gulong, ng ating mga mags. Kung kaya naman, kakailanganin po natin tanggalin itong gulong po natin. At bago matanggal yan, kailangan natin tanggalin itong pipe natin, brake arm, at angat po itong tar hugger po natin. So yun, yung typical na ginagawa natin kapag nagtatanggal po ng gulong, pipe, brake arm, gulong, para mailagay po natin to. Babaklasin natin, may dalawang 10mm para dun sa pipe po natin. Tapos tig 14 po dito, ayan, para sa swing arm po natin. Tanggal na po itong muffler at saka itong swing arm. Tapos 24mm dito sa pinakamalaking nut. Tapos baklasado na po yan. Sa mga tools po na ginagamit ko, ayan po, kompleto na po yan. Maglalagay po ng link sa description. Goods na goods pang DIY. Iyon. Oh yan, baklasado na to. Next, kailangan pa natin tanggalin itong brake shoe. So tupi lang natin siya para matanggal natin. Iyan. Kaya natin tinanggal yung gulong kasi hugutin natin to. Kasi ito yan, yan yung nakadugtong dito. Ano, kapag gumagalaw tong brake arm, gumagalaw din to. So tanggalin lang natin to gamit tayo ng 10mm. Tapos mahugot na natin to. Ayun, no, lulubog na yan dyan. Tapos malalagay na natin yung bago natin. 10mm socket wrench. Iyon, hugot na. Tapos gamit tayo ng pliers para hugutin at matanggal siya. Yeah. Ayan, hugot lang. Hugot. Need na rin natin i-regrease, oh. Ayun, oh, kailangan magrusahan yan. Op, yeah, natanggal yung spring niya dito. Ayan, yung spring niya dito, ayan, dito siya nakalagay. Ito na yung sa stock natin. Tanggalin lang natin itong, ayan, tagal na yung adjusting nut. Hugot na natin to. Meron pa siyang butas dito.
parang pin dito. So meron din ating CNC brake arm yan, which is ito. So yung kumpleto naman yung set na binili po natin. So may tornilyo na rin pala yung bagong brake arm natin. Panghigpit po yan para mag-fit po siya dito. Hindi po siya umikot or mag-sliding. So isa stock medyo mahaba, ganyan. Pero ito magagamit natin to. Ito na lang gagamitin natin. Tapos para may pasok to, yan kung makikita nyo, may ipin siya na parang bungi. Ayan, may isang ipin na kulang. So nagfi-fit po siya dito sa stock natin na parang may flat po doon. Ayan o, isang part siya na flat. So fit na fit po ito. Check natin kung saswak po siya dito sa bago natin. Ayan o, may bungal po siya eh. Iya. Halawagan na, tignan natin kung mag-fit dito. Ayun, fit na fit. O, di ba? So dito sa preno po kasi natin, di ba, alam naman natin itong brake arm yung parang umiikot kasi pag hinila siya ng brake cable natin, brake cable natin, ito yung gagalaw, ito yung umiikot. So ngayon, pwede natin siyang i-adjust depende sa gusto nating layo niya or anggulo niya. Pwedeng medyo nakaganyan, pwedeng medyo nakaganyan. So tansyahin natin yung pinaka best. Kasi itong part na to, yan po yung umiikot at nagbubuka po sa ating mga brake shoe para pumreno po tayo. So in case man po na mahina na po yung lever nyo, pwede nyo pong i-adjust ito. Palagay ko pwedeng i-adjust yan para nang sa gayon mas malakas yung power nya kasi yung cable nandito sa ilalim. So kung ilalayo natin ng konti yan na ganyan, mas may hila nya po, mas may ikot po nya to, di ba? Palagay ko sa stock ganun din. Ayan, check natin kung may ikot natin siya sa ibang direction. Hindi, dun lang talaga siya papasok, dun sa may flat. Ayan o, yung sa may bungi nya, tapos dun sa may flat. So ito, hindi natin siya ma-adjust kung sakali mang mababaw, malalim na yung lever. Hindi natin to pwedeng adjust kasi na siya eh. Ito lang yung posisyon niya eh. So yung advantage nitong bagong brake arm po natin, halimbawa malalim na yung lever natin, pwede po natin siyang ikutin or ianggulo ng mga ganito para mas lumakas po yung lever natin. Kasi may nakita po yung cases kahit bago yung brake shoe, tapos mababaw pa yung adjustment, malalim po yung lever, kumbaga mahina po yung kapit. So yung pwede nyo maging solusyon doon is magpalit ng ganito aftermarket para ma-adjust nyo po yung angulo nito. Ayan, sa ganung paraan yung lever po ninyo is mas matigas na po yan at mas maiikot nya po ito, kumbaga mas lalakas po yung preno nyo sa ganung cases. O sa atin, tatansyahin natin kung saan maganda yung angulo nya, pero bago yun, linisan lang po muna natin yung mga yan, isama na natin linisan, tapos ire-regress po natin to para smooth lang po yung ikot. Okay na po tayo, nalinis na po natin yung housing ng brake shoe po natin, pati po yung kaloob-looban dito. Ayan, malinis na malinis. Ito po, nilinis na din natin para all smooth kapag nag-a-adjust po tayo dun sa adjusting nut. Wala pong delay, kalawang. Also, ayan yung brake shoe natin, nalinis na rin natin. Yung brake pin, ayan, nalinis natin, tanggal na yung kalawang, di ba? Kasi ito yung nag-slide, pag makalawang po yan, pwedeng magbara po yan dito, nagkakos ng delay ng preno. Tapos yung loob ng mags po natin, kung saan umipit yung brake shoe, nalinis na po natin. So ayan, itong bagong brake arm po natin. Sa paglalagay po nito, ito lang naman yung mga tatandaan po natin. By the way, may mga konti na po ang ginawa dito. Yung washer na inclusions po niya, sinipit ko dito. Siningit ko po dito sa may nut. So tinanggal ko muna yung nut, nilagay ko yung washer. Tapos nilagay ko yung nut. Tapos nilagyan po natin siya ng thread lock. Kasi itong part na to, umiikot to eh. At nagkakaroon ng vibration. Nung di ko pa nilalagay yung washer, medyo maluwag siya. Ngayon, medyo masikip na. So, para halimbawa magkaroon man ng vibration, hindi po matanggal to. Delikado kapag natanggal po yan eh. Tapos, ito, may extra po siyang bolt dito. Ito, tatanggalin natin tong bolt dito guys. Kasi yung isusuksok po natin dito sa adjusting nut po natin, yun po. Ayan, dito po natin paikutin yung adjusting nut po natin. Ito, luwagan lang natin ng konti. Ayan, para maisuksok po natin
yung brake pin po natin. Ito. Ngayon, yung advantage nga nito, kagaya na sabi ko kanina, pwede po natin siya maangguluhan depende sa gusto po nating anggulo. So kanina, natansya ko na yung best na anggulo po niyan. Yung ginawa ko, naka pre-adjust na po siya na nakaganito. Para nakaluwag na po yung brake shoe natin ng konti. At mas makapit po yung lever po natin, konting piga lang. So medyo nabukan niya na po ng konti ito at mas malapit na po dito. Yung advantage nito, nabanggit ko rin sa isang video yan. Ayan, ganyan po natin po posisyon yan. Tapos, ayan, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Tapos sa posisyon po nitong mga spring po natin, kasi dito sa pang rebound po natin or pambalik ng force, kasi kailangan yung adjusting nut po natin na to, kailangan may nagpepersa po sa kanya na bumalik para halimbawa pagkatapos natin pumreno is babalik po agad siya. Ibig sabihin yung brake shoe po natin is magsasara agad. Mahirap naman po na kapag pumreno tayo, nagstay po yung pagkapreno niya kahit nakabitaw na tayo sa lever, stack up pa rin po, may pumipigil pa rin po sa gulong natin. So kailangan natin to. Sa stock po natin, yung spring po niya is nakalagay po dito. So nakalagay yung brake arm dito, tapos yung spring nandito sa loob dito. Tapos ito yung spring, guys, nakalagay po siya dyan, nakashoot dito. So yung purpose po niya, yun nga, same lang din. Yung brake arm po natin is iba to pabalik, so same purpose dito sa bago nating nabili, which is ito. Ngayon, about sa positioning, ni-research ko kung ano yung pinaka best position nito, guys. Kasi base sa mga nakikita kong video, tsaka dito rin sa actual, hindi po masushoot etong part na to papunta dun sa dulo. Ayan, kasi yung magandang posisyon po niyan, ganyan, pagkakalam ko ganyan shoot dito. Ang kaso, ang sikip po niya, mahirapan tayo maglagay ng brake arm. Also, sobrang lakas ng pwersa papunta sa adjusting nut natin, para mahirap na tayo mag-adjust ng preno case man na lumamya yung preno. So yung naisip kong solusyon dito, which is ginawa rin sa mga ibang bumili nito, sinuksok po nila ito diretso na po dito, wala na po siyang stopper, para yung bounce po niya from dito sa base. Ngayon, syempre baka hindi na magamit to, diba? Isipin natin. Yung naisip ko solusyon dito, pasok natin siya dito, pwede magkabaliktad, at also mas okay na dito sa bigger diameter po natin ilagay spring, kasi saktong sakto po siya and wala pong alog yung spring at saka itong parang bushing niya. Pero pag nakapasok na ganyan, may alog ayun ma-deform yung spring. So ngayon, yung advantage kapag nakabaliktad din na ganyan, pag nag-adjust tayo ng adjusting nut natin, yung limit po niya is malayo pa papunta doon sa dulo. Kasi pag nag-adjust po na tayo ng preno dito sa adjusting nut, di ba, unti-unti yang pumupunta dito at sasagad po yan. So kapag advantage, kapag nakaganit po yung posisyon niya, yung flat side po yung nakadikit sa spring, malayo po siya dito compared sa nakaganito. And may stopper po siya na ang bilis lang, konting adjust lang, sasagad na siya doon. So yun, mas okay na ganito para sa akin. Yun yung advantage na nakita ko. Syempre, ito, paano naman to? Ang tama po kasi ng dulo dito is ito na. Ang pangit naman po kung manipis po yung tatama dito sa dulo. Yan. Pwedeng ma-deform no? Mas okay na lagay pa po natin to kasi may space pa na konti Tsaka mas okay na may pwersa na agad papunta sa ating mga brake arm kahit konti lang. So konting pwersa nito, lagay po natin yung brake arm natin dito, shoot po natin para may balik po agad siya, may pwersa, hindi po siya malamya. Kumbaga tamang tama may pwersa niya para maibalik po yung pagkapreno natin. Yan, pag ganyan lang kasi preno tayo, malalim na rin po agad yung adjusting nut natin. By the way, ito yung adjusting nut. Ayan mababaw siya So compared sa meron nito, tas mas okay na ganito yung positioning.
sa lubong. Pag kasi ganyan, pangit tignan eh. Pero depende na po yun sa kung anong taste nyo. Tapos sa ibang mga motor, pwede ring mabago yung positioning. Baka may suksok nyo yan, kabilaan na ganito. Pero sa Honda, ganun po yung positioning nyo guys. Ayan. By the way, sa Yamaha po, may nabibiling brake arm na ganito. Iba po yung brake arm nyo. Padiretso po siya. Sa Honda, Click, Beat, ADB, PCX, ganito po yung brake arm ninyo. Hindi po kakasya yung pang Honda sa Yamaha, also yung pang Yamaha sa Honda. Sa Honda, crescent po yung shape. Sa Yamaha, diretso. So yun, sa pagpili, check nyo lang po. Lalagay ko ng link sa description para makabili po kayo nito o sakali mang gusto niyo. Yan, ganito na po yung posisyon natin. Ngayon, sa paglalagay po ng ating mga brake arm, kailangan po nating posisyon muna siya. So mamaya na natin lalagay dito. Mamaya na tayo dyan. Punta muna tayo dito sa paglalagay sa adjusting nut sa taas. Makikita nyo, pag tinanggal natin tong pin, ayun, labas-pasok. So kailangan muna natin siyang ilabas bago ipasok. Wala po tayong problema, hindi po tayo mahirapan magsuksok kasi nga wala po siyang part na naiba yung ipin. So mapasok po natin siya sa kahit anong anggulo. Pero para sa akin, yung pinaka best na anggulo po dyan is yung naka pre-adjust na po siya. Pre-adjust ibig sabihin naka-anggulo na po siya na ganyan. Naka-anggulo na po siya na ganyan. Default position ganyan. Mas okay naka-anggulo na po siya na ganyan para mas malakas yung preno natin. Ayan. Konting piga lang, preno na agad yan. Kasi pag pumreno tayo, ganyan pala guys. Ganitong anggulo pala. Baligtad eh. Ganyan. Ganyang anggulo. Nakabuka na agad yung brake shoe natin. So para mas makita niyo, ayan yung brake shoe. Ayan, kung nakaikot na siya, nakatilt na siya agad, mas malapit na po siya sa ating mga mags. Hindi na po tayo mahirapang pumreno. So angguluan lang natin siya na nakaganyan na. Luwagan lang natin to, take note. Tapos lagyan din natin ng grasa itong brake pin po natin, by the way. Ayan, yung dust seal po niya okay pa. So lagyan na lang natin ng grasa to. Also dito konting grasa lang, konti lang guys, kasi katagalan may mga case na na nagkakakalawang sila, hirap na tanggalin ng brake pin. Para lang hindi siya ma-stack up katagalan. Pwede nyo rin lagyan dito na mismo sa ipin. Ayan. Kasi sisikapan naman natin yan eh. So take note, ganyan yung posisyon. Ito yung default, nakapantay dito. Pag naka pre-adjustment na ganyan. So pasok lang natin to. Pasok lang natin siya dito. Take note, titingnan nyo yung brake rod natin. Tanggalin lang natin yan. Tingnan nyo yung brake rod natin ha. Kung paano yung positioning. So kopyahin nyo na lang yan. Yan, check natin, ganyan, okay na ba? So pag pinasok natin yung brake rod, ano ba yung itsura nya? Sobrang naka-adjust, sobrang naka-anggulo, baka nakapreno na agad. Tanggalin natin ulit, medyo ilapit natin yung anggulo. Kung ganyan, sobra ulit. Kung ganyan, sobra naman. Ayan. Yung pag-anggulo dito yung maganda, yung pag-aralan natin. So ganyang anggulo, ayan, nakaanggulo na siya ng konti. Tapos yung clearance dito may konti. Palagay ko goods na to. Ayan, by the way, ito dapat wala siyang washer dito. Hindi nyo ilalagay ito dito. Tapos ito, kasi itong part na to, yung adjusting nut natin, kahit sa luma natin, nakaanggulo po siya, naka-curve. Para pag nasalpak po natin siya dito, hindi po siya matatanggal kahit may vibration. Ayan, same po dito sa bago natin, nakakurba. So pag nag-adjust po tayo, kailangan lapat po siya dito para hindi po siya nagagalaw. So yan, ito okay na to. Medyo nakalubog lang siya ng konti. Pero yun, naka pre-adjust na po siya agad.
Yan, sa ganyang adjustment. Nakaanggulo po siya na nakaganyan. Yan, check nyo na lang po. Tapos pwede pa natin sikapan ng konti. Ayan, goods na yan para sa akin. So, higpitan na lang po natin ito. Higpitan muna natin sa taas niya. Ayan, para hindi na po siya gumalaw. Kasi, iikot po yan kapag hindi natin hinigpitan guys. And dapat nakasagad rin po pala siya papunta sa dito sa plate natin sa right side. Ayun, kung makikita nyo, laki ng gap, hindi ko napansin eh. Ayan, sagad natin yan, kailangan ganyan. Tapos check ulit natin yung adjustment natin. All goods pa. Ayan, naka pre-adjust na siya. Higpitan na natin dito. And for reference, pwede nyo screenshot guys, para kung maglalagay kayo nito, may idea na kayo. Mahirap kasi na maglalagay kayo nito, tas dahil hindi nyo natapos, hindi nyo alam gawin, diretso pa kayo sa mekaniko. So doble trabaho, doble gastos. Ayan, higpit na. Ngayon, nakaanggulo na siya, pre-adjust. Lagay naman natin ngayon yung mga spring nya guys, dito sa ilalim. So yung posisyon na binanggit ko sa inyo kanina, ganun natin siya ilalagay. So itong spring, ayan, dito yan, sasagad siya. Tapos ito, sasalungat. Ayan, ganyan yung posisyon natin. Ayan, hindi siya napofocus eh. Ayan, ganyan yung posisyon natin. Tapos sagad natin. Ngayon, lalagay na po natin yung ating mga adjusting nut. So adjusting nut, ikot natin yan. Yan, kapag lagay ng adjusting nut, take note tayo yung lapat. Ayan, ganyan dapat lagi yung adjust natin. Hindi siya pwedeng naka ganito, hindi siya lapat lapat, kasi possible mahulog yan. Delicates, mawawala kayo ng preno pag nawala tong adjusting nut. Ang disadvantage ko lang dito, bilog siya. Pag madulas yung kamay nyo, mahirap siyang ikutin. Kasi manual lang talaga na inikot yan. Itong dati natin, ayan, medyo tatsulok, may mga kantuhan. So madadaliri mo siya, maikot mo siya by daliri. Ito bilog, pero naikot pa rin naman. Basta wala lang kalawang yung brake rod niya, natin. All goods tayo dito. Ngayon, check natin dito. Ayan, ito yung adjustment niya. Ikot pa natin para may pre-adjustment siya. Ayan. Tapos kagandahan dito, halos sagad pa rin to, no? Paluwag ba to? Ayan, sikipan lang natin ng konti. Ayan, naka-angulo na siya, naka pre-adjust na siya, oh. Angulo niya pataas na, hindi siya nakadiretso dito. Ganyan. Ngayon lagay natin yung gulong guys. Tignan natin yung power ng preno niya, tsaka nung lever, kung all goods tayo. Luwagan lang pala muna natin ng konti. Tapos lagay natin tong brake shoe. So bago natin lagay yung ating mga brake shoe, lagyan natin ng grasa itong brake pin natin, gilid-gilid, paikot pala, I mean pati itong bilog. Ayan, itong bilog na part, saka itong part na to, kasi dyan mag-i-slide yung ating mga brake shoe para smooth lang siya. Tapos ipit natin to. Pwede siya magkabaliktaran na ganyan, wag lang ganyan, kasi ito bilog, ito flat. So ganyan lang naman tayo maglagay. Pasok ko lang muna yung taas, tapos silayin natin sa ilalim. Ayan, para mag-swak siya. Yeah. Ayan, kita nyo yung pre-adjustment. Ayan, kapag naka-fit po yan, yun yung default adjustment po niya. Ngayon, dahil maglalagay tayo ng gulong, luwagan muna natin. Kasi masikip to sa mags natin, mahirap maglagay ng gulong pag ganyan. Pero ang point natin dito is nasa dulo pa yung adjustment natin. Tapos naka-adjust agad siya paluwag ng konti. Yun yung point natin. So yun, lagay lang natin yung mags. Fit na yan. Fit na. And sa mags naman natin, wala pa tayo problema. Bagong bago pa ito, Bomb X. Hindi pa naman manipis yung dito. Pero gusto natin palakasin ng konti lever. Kung kaya naman may pre-adjustment tayo. Mamaya, pakita ko sa inyo. Ayan, lagay lang natin tong mags natin.
Tapos ano pala, grasa guys. By the way, buntik makalimutan. Doon sa gearings doon sa loob. Yung lalagyan ng gulong natin, yung dito. Grasa. Para smooth lagi. Smooth lang lagi. Wala tayong maging problema in case man na magbaklas kabit. Hindi siya ma-prone sa kalawang. Hindi siya mahirap tanggalin. So yan, fit natin guys. Yeah, parang masikip na agad ah. Ayan, smooth pa siya. Ngayon, dito sa adjusting nut, yung sa part na magkakaroon siya ng resistance or pepreno siya. So yan yung default ano niya, maluwag. Pag naramdaman nating medyo humigpit, dun tayo mag-adjust ulit paluwag. Ayan, hindi pa naman mahigpit. Ikot pa to. Humigpit na yata. Ayan. Tapos pesto ka sa preno, OBR. Ayan, kasama natin sa OBR. Taga-assist. Ayan ngayon, saktuan na siya. Hindi na siya umiipit. Luwag pa natin ng konti. Tapos saktuan lang dito. Tama lang yung adjustment natin. Ayan, pepreno si OBR. Matigas siya. Check na natin kung matigas. Konti lang. Ayan, konti lang yung tigas niya. Pero check natin kung ano, kung kailangan natin adjust. Bitawan muna, ikot ko. Preno. Lakas oh. Yeah. Lakas. Ayun, tignan natin pagka-preno ni OBR. Ikot. Op, wag muna. Ikot. Di ba lakas? Ikot. Hindi. Paikutin natin matagal. Preno. Di ba lakas? Partida. Layo pa oh. Parang hindi pa natin na-adjust to. So, kung bago yung inyong mga tawag dito, brake shoe, tapos mahina yung lever nyo, mahina yung preno. Ito yung solusyon. Ito yung solusyon guys. Bagong brake arm na ma-adjust natin yung angulo para lumakas po at ma-adjust po natin, magkaroon ng malaking adjustment sa adjusting nut po natin. Isa pa. Lakas oh, di ba? Yun oh. Tapos ang ganda. Ayun, all goods na tayo. Palagay ko, di na natin kailangang i-adjust to. Tama na yung adjustment natin dito guys. Preno. Diba, lakas. Partida, layo pa niya no. Nakabaon pa yung rod natin, diba? Ayan, lagay lang natin yung mga tinanggal natin guys. Yung tambucho, yung swing arm. Tapos bigyan ko kayo ng montage. Nito ang ating bagong brake arm. So yun, naikabit na po natin lahat ng parts natin. All goods na po tayo. At kung makikita nyo naman sa montage kanina, napakalinis tingnan, napakagandang tingnan. Bumagay po siya sa motor po natin na CNC. Ayun o, napakakintab. Stainless rin po yung kanyang mga spring. At napakakintab, hindi po kinakalawang yung mga yan. Kaya naman tatagal po yung itsura na yan. Also, same purpose pa rin po na sa ating mga motor. So pag inikot po natin yan, yun o, lakas. Tapos paanda rin po natin, check natin. So maglalagay po ng link kung saan natin nabili yan. Meron pang Honda, merong pang Yamaha. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Palit bagong CNC brake arm para dito sa ating mga Honda Click. Ganda oh, preno mo. Yun oh. All goods. Bye bye.